Pagewang-gewang ang eroplanong yan na lalapag sana sa airport sa London, England, sa United Kingdom. Pero dahil sa lakas ng hangin, pag-touchdown ng eroplano, muntik pang tumama ang ilalim ng buntot nito sa tarmac. Napilitan tuloy na mag-take off ulit ang eroplanong galing pang Berlin. Ligtas naman itong nakalapag sa ikalawang attempt. Wala namang napaulat na nasaktan sa paggewang nito. Isang buwan matapos ang kanyang patutsada, itinanggi ni dating Pangulong Rodrigo Duterte ang pagtawag kay Pangulong Marcos na drug addict. May drug addict tayo na presidente. Even if you kill me 1,000 times, wala akong sinabi na. Taking a drug. Pero kung sabihin mo, addict, wala akong sinabi na ganun. Patayin ako ni Marcos niyan. Maawa ka naman sa akin. Matanda na ako. Sinabi niya yan sa pagharap niya sa media sa Davao City kagabi. Matapos namang umani ng batikos ang kontrobersyal niyang mga pahayag kaugnay ng pagsusulong ng secession o ang pagkalas ng Mindanao sa Republika ng Pilipinas, sinabi niyang biro lang ito at panakot lang daw niya. I would repeat it now and forever. I do not want my country dismembered. I do not want a part of my country taken away. Inireklamo ng ilang pasahero sa NAIA Terminal 2 ang surot. Ayon sa isang pasahero, nagkaroon siya ng malaking pantal matapos maupo sa rattan furniture sa arrival area noong Biyernes. Ginamot naman daw siya sa clinic ng terminal. Ang isa pa naupo naman sa metal bench noong February 9. Nangati rin daw ang kanyang mga hita. Humingi na ng paumanhin sa dalawang nagreklamo ang Manila International Airport Authority. Tinanggal na raw ang mga naturang upuan. Pinaiimbestigahan na rin daw ang bagay na ito sa mga terminal manager. Ang surot o bedbugs ay parasitic insects na nabubuhay sa mga madidilim at masisikip na espasyo gaya ng kama at sofa, pati na bakal. Sumisipsip ng dugo ang mga surot at nagdudulot ng matinding pangangati. Nagbibigay umano ng iba't ibang benepisyo kabilang ang pagganda raw ng kutis, ang pagpapa-drip o yung pagtuturok ng vitamin C o glutathione at glutathione. Pero sabi ng DOST FNRI, maaari namang makuha ang mga bitamina sa pagkain ng masustansya. May report si Von Aquino. Isang taon nang nagpapa-vitamin C, collagen, placenta at glutathione drip ang 28-year-old content creator na si Coy Espina sa isang aesthetic clinic sa Quezon City. Ang pagpapadrip nakakatulong daw para sa pagpapaganda ng kanyang kutis na kailangan daw niya sa kanyang hanap buhay. Kailangan ko pong magpa-drip kasi para rin po, humaharap po kasi ako sa camera everyday para po ma-boost din yung confidence ko. Sa kaparehong clinic din, nagpapagluta drip ang kaibigan niyang vlogger na si Jepoy de Guzman na pumuti at mas gumanda raw ang kutis matapos ang isang taong pagpapadrip. Before kasi yung oral lang yung ginagamit ko. Tapos nag-try ako last year na magpa-drip kasi parang sabi ko mas mabilis po yung result. Tiwala naman daw sila sa clinic dahil may tumitingin na doktor at nurse. Kamakailan lang umani ng batikos ang pagpapa-IV drip ng aktres na si Mariel Rodriguez Padilla habang nasa opisina ng mister na si Senator Robin Padilla. Vitamin C po yun. And matagal na namin ang ginagawa. I had no intention whatsoever to disrespect the Senate or anything like that. Sabi pa ni Mariel, may nakabantay daw na professional nurse habang nagpapa-IV drip siya. Pero ayon sa DOST Food and Nutrition Research Institute, mas mainam kung sa natural na pagkain kukunin ng vitamin C. Mas madali pong ma-absorb ng katawan natin yung mga galing sa pagkain. Kasi po, during the process ng digestion, yung mga tablet form po, hindi natin alam kung ano yung mga ingredients niya na bago siya naging kapsula, bago siya naging tablet, o bago siya naging yung injectable, ganun po. So ang problema niyan po, pagdating sa katawan natin, baka may mga risk na mangyayari. Babala ng FNRI, may peligro na maaring maidulot sa kidney ang food supplement intake. Hindi na raw kailangang uminom pa o magpaturok ng supplements kung naabot naman daw ang daily requirement ng bitamina sa pamamagitan ng pagkain. Ang danger pa niyan, ma'am, yun nga,
pagdating sa katawan natin during the process of digestion, baka may mga crystals na naiiwan, kaya nga po yung iba na sinasabi nila nagpo-form ng stones. Ganito rin ang abiso ng FDA na ang paggamit ng vitamin C injection ay pwedeng magdulot ng pagkabuo ng kidney stones kung ang ihi ng tuturukan nito ay acidic. Pero paglilinaw ng FNRI, Hindi naman po namin sinasabi na totally bad yung pag-inom po ng mga multivitamins, no? Nakakatulong po yan, pero hindi tayo magiging dependent doon sa kapsula o kaya sa pill. Von Aquino nagbabalita para sa GMA Integrated News. Flinex ng isang nanay ang kanyang editing skills sa birthday greeting para sa kanyang bunsong anak. Tunghayan ang reaksyon dito ng anak na kinatuwaan din ng netizens sa report ni Oscar Oida. Napuno ng bulaklak ang birthday ni Angelo Alcudia at mukhang nakapag-out of town pa. Digital nga lang, courtesy ng kanyang mama Maria na pet Malu ang editing skills. Hirit tuloy ng birthday celebrant, Mama, pa-delete! Joke lang daw dahil ika nga, it's the thought that counts. Pagkagising ko, syempre nag-scroll sa Facebook. Nagulat na ako, nakita ko yung notification na tinagdakan ni Mama sa post. Thankful ako kasi she greeted me in a very creative way. Kwento ni Angelo, hilig na talaga ng kanyang mama ang mag-post ng mga video sa social media. At syempre, di nawawala ang taon-taong birthday greet ni Bunso. Ang mga usually ina-upload niya and the video and edit niya. Yung mga video na sumasaya sa Zumba, gano'n. Pati yung mga ganap niya sa bahay. Usually yung pag-greet niya sa akin, nagpo-post talaga siya ng pictures ko where I look good, gano'n. Tapos nag-greet siya in text. Pero di lang si Angelo ang natuwa. Pati netizens, naaliw at nakibati na rin sa kanya. Papa-good vibes lang. Hindi ko talaga ina-expect na mag-viral siya ng gano'n. Mensahe niya sa kanyang mama. Yung mama ko is the kind of mom na would always give yung 120% to take care of us. Di na bunso. Sobrang swerte ko na mama ko siya. Wala ako sa kanilalagyan ko ngayon if wala akong mama na katulad mo na sobrang maalala sa amin. Oscar Oida, nagbabalita para sa GMA Integrated News.